Yan o. Tignan nyo. Sa likod pala. Yan. Salo si Ryan, hindi ko naman inaasahan na magiging honor student yan. Si ate. Alam natin, pagdiretang baka. Tingnan nyo ang ating fridge ngayon. Marami siyang baka kasi nagpa-kurban tayo ng baka nitong nakaraang Eid. Namigay na rin tayo sa mga dapat bigyan, sa family at sa mga kakilala. Oh. Busy. Oh, ayan yung si Rehan na. Taller than you, Rehan. Ay, huwag mo ganyan ng munggo. Yan. Pang ilang 1 week na munggo niya yan. Anong balak mo yan, Rehan? Kainin. Ay, kakainin mo, alaman. Hindi! Lulutuin mo! Hindi yan niluluto. Hintay mong magkaroon ng beans. Alam nyo ba? Umantik ko na nakalimutang bumili ng bag para kila Rehan tsaka kay Anan. Ngayon lang to dumating yung in-order ko. Ayan oh. Ito kay Rehan. Tapos ito kay Anan. Mas malaki siya. Pareho lang siya ng itsura pero magkaiba ng color. Ayan siya. Pinapili ko muna sila bago ako bumili. Sa totoo lang, ayaw nga nilang magpabili sa akin ng bag, kaya tuloy nakalimutan ko. Sabi nila sa akin, meron pa raw silang bag. Ba't ko naman daw bibili sila? 2 taon na yung bag nila. Binigay pa yun ng daddy ko. Tignan nyo, ito yung nagustuhan nila dito. Oh. Pag open mo siya, meron siyang pocket. Oh, diba? Marami siyang pockets. Tapos yung bag niya malaki. Yan o. Ayan yung tsura niya. Tapos, meron pa siyang secret pocket dito sa gilid. Yan o. Tignan nyo. Sa likod pala. Yan. Meron. Yun. Nasa ano lang yata itong binili ko. Isa ay nasa 950 isa. Yun nga. Nawala sa isip kong bumili kasi last time, tinanong ko sila. Sabi ko kasi kay Imra na bili namin ng sapatos. Ng black shoes yung mga bata. Tapos, sinabi ko kay Laanan at bibili kami ng black shoes sa SM. Sabi ko gano'n, tara. Nagkontra na naman silang dalawa. Sabi niya, bakit daw bibili ko sila ng, ba't daw bibili ko siya ng black shoes? Ay, kakabili ko naman daw nung last year. Sa bagay, binili ko sila ng black shoes last year. Bandang lang yun eh. September. So, medyo bago-bago pa nga yung sapatos nila. Yun. Yan, kaya ako sinishare sa inyo, mga B. Yung mga bata, nakikita namin, yung yung mga laging tinuturo namin sa kanila, yung mga sineset naming example sa kanila. Kasi sa totoo lang, ayaw namin na maging, sila yung sunod sa luho, yung laki sa layaw ba? Ayaw namin yun kasi sila rin ang mahihirapan. Lagi nga namin sinasabi sa kanila na, alam nyo, hindi namin mabibili yung mga gusto nyo. Gusto lang namin na matuto kayo, hindi lahat madali nyong makukuha. Kasi alam nyo, yung makaka-relate sa akin yung mga parents na kagaya din namin magpalaki ng bata. Ayaw namin lumaki yung mga bata na sobrang komportable sa buhay. Dahil hindi rin natin alam kung ano yung magiging future nila. Tayo kasi as a parent, tayo yung may responsibility kung paano nila maharap yung future nila, yung mga trials na haharapin nila sa araw-araw pag lumaki na sila. Katulad sa studies, ayan, si Anan, yung panganay namin. Last time, muntik na siyang, feeling ko, aabot siya sa honor list. Yan, alhamdulillah, umabot siya.
Pero nagpapanik na siya nung bandang third quarter. Malungkot siya. Sabi niya gano'n, Mami, baka hindi ako magkaano sa finals, baka hindi ako magkaroon ng award. Sabi ko sa kanya, sabi namin ng daddy niya, Anan, alam mo, nasa sayo naman yan. Kahit anong gawin mo, kahit anong gawin namin, hindi ka namin matutulungan. Nandito lang kami para sumuporta sa'yo. Yung mga hindi mo alam, pwede kong ituro sa'yo, ganyan. Pero, yung makakakuha ka ng award, nasa sa'yo lahat yun. Kung paano ka dumiskarte, kung paano ka mag-aral, kung gododoblehin mo ba yung pag-aaral mo, ganun, nasa sa'yo lahat. Yun, magdasal ka din. Yun, alhamdulillah. Silang dalawa nakapasok sa honor list. Lalo si Ryan, hindi ko naman inaasahan na magiging honor student yan. Dahil pagpasok na ng pagpasok na ng grade 1, hindi naman siya marunong magbasa. Hindi rin siya marunong mag-addition, subtraction, ganyan. Wala talaga, as in, naglaro-laro siya nung kinder. Tapos ayaw pa niya magpaturo sa akin. Tapos yung bandang third quarter, nagsimula ng third quarter ng school nila, ayun, parang bumubulusok na yung galing ni Rehan, alhamdulillah, mashallah. Nakita ng teacher sa kanya, magaling siya sa spelling, magaling siya sa math. Nagre-recite siya palagi. Kaya umabot siya sa honor. Alam mo ba, nagulat pa ako, sabi ko sa teacher niya, tinanong ko kung ano daw bang, sabi ko, Ma'am, hindi ba kayo naawa lang kay Rehan? Kaya sinama niyo sa honor list. Sabi ng teacher niya, hindi, Mami, si Rehan po, magaling talaga sa klase. Alhamdulillah talaga. Yun, natuto na siya magbasa, dire-diretso. Naalala ko yung sinabi ng teacher niya sa kinder kasi nagwo-worry ako na hindi pa marunong magbasa si Rehan. Hindi ko siya tinuturuan kasi hindi nga siya nagpapaturo. Ang natandaan ko lang na sinabi ng teacher niya nung kinder, si Teacher Grace, sabi niya, Mami, kapag hindi pa marunong magbasa yung anak mo, ngayong kinder, huwag ka mag-alala. Dahil, eventually, habang nagpapalit siya ng grade level, natututo magbasa ng bata. Magmi-meet din sila nung marunong magbasa. Tama nga siya. Kasi iniisip ko dati, buti pa yung ibang bata marunong magbasa. Huwag palang madadaliin yung mga bata. Kasi pare-pareho din naman yun. Hindi naman pagkit marunong magbasa yung bata nung kinder, sobrang ahead na siya sa ibang bata. Although, maganda pa rin naturuan natin. Yun, na-share ko lang sa inyo yung mga bagay-bagay na nangyayari dito sa buhay namin dito sa Manila. Ayan. Sabi ko nga, hindi maksay yung mga bata. Lumalakas silang, hindi sila palabili ng mga hindi kailangan. Ayan yung gusto namin talaga sa kanya. Importante kasi sa kanila, tinuturo namin, ang unahin yung wants kaysa sa needs. Ayan. Tsaka, wag na wag i-compare ang buhay nila sa buhay ng ibang tao. Yun. Kasi hindi sila magiging masaya. Dapat kasi tayong mga parents, hindi tayo nagkukulang ng pagpapaalala sa mga anak natin. Sa totoo lang. Ako, kami ni Imran, talaga naghahanap kami o nagbibigay kami ng oras para makipagkwentuhan sa kanila. Ayun.